ang pagpunta ni Don Prix sa Dark Continent Part 45. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang ika-45 kabanata sa paglalakbay ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official. At ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kumalino na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At dito ngayon mag-uumpisa kina Don Prix at Princess Karen nung sinabi na ng ating bida ang kanyang dahilan kung bakit gusto niyang tumulong sa kapayapaan ng Dark Continent. At dahil nga daw yan sa kanyang mga kaibigan na patuloy na umaasa ng kapayapaan at katarungan sa kanilang magulong mundo. At diyan nga, medyo napatigil ang prinsesa sa sagot ni Don Prix. At dagdag pa ng ating bida na kung marunong kong magbasa ng puso't isipan, malalaman mo na hindi ako nagsisinungaling. At diyan nga, nagulat na talaga si Princess Karen sa ating bidang Hunter dahil ang kakayahan pala niya magbasa ng puso't isipan ng bawat nilalang. At kung ikaw magsisinungaling, malalaman niya ito sa tibok ng iyong puso at takbo ng iyong isipan. At diyan nga, bulong ng prinsesa sa kanyang isipan na alam daw kaya ni Don Prix ang kanyang kakayahan. At nagkataon lang daw ba ang lahat na tila alam ng Hunter na ito na silang dalawa ay magkikita. Kaya diyan, ginamit ni Princess Karen ang kanyang kakayahan at binasa nga niya ang puso't isipan ng ating bida. At nalaman niya na hindi nagsisinungaling si Don Prix. At sabi ng prinsesa na hindi nagbago ang tibok ng kanyang puso at kalmado ang kanyang isipan. Hindi nagsisinungaling ang taong ito at nagsasabi siya ng katotohanan. Pero diyan nga, kahit na nalaman na ni Princess Karen na hindi nagsisinungaling ang ating bida at nagsasabi ito ng totoo, naguguluhan pa rin siya na bakit daw ito gagawin ng isang tao at tinutulungan ng mga halimaw. Hindi naman daw sila magkauri dahil magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan. At meron daw ba talagang nilalang na handang mamatay para tumulong at para sa kapayapaan ng ibang mundo. Kaya diyan, sobrang naging interesado ang prinsesa sa ating bida. Kaya patuloy niyang binasa ang puso't isipan ng ating bidang Hunter para malaman kung ano ba talaga ang plano't hangarin ng taong ito. Pero diyan nga, nagulat si Princess Karen dahil wala na siyang mabasa sa puso't isipan ni Don Prix hanggang umirit na nga dyan ang ating bida
At sabi niya na pwede na siguro yan. Alam kong alam mo na ang katotohanan. Tama ba, prinsesa? At si Princess Karen naman ay nakatitig ng maigi sa ating bidang hunter. At sabi niya na sobrang kakaiba daw ang taong ito. At lalo pang nagulat ang prinsesa nung biglang nilabas ni Don ang kanyang black portal, dahil alam nga niya na ang kakayahan na ito ay mula sa kanyang kapatid na si Prinsipe Guren. At diyan nga sabi ni Don na malaki ang tulong ng kapangyarihang ito para malibot namin ang aking mga kaibigan, ang mundo ng Dark Continent. At dagdag niya pa, at katunayan nga, hindi talaga sa akin ang kakayahang ito. At ginaya ko lang to sa isang nilalang. Napilit akong inaatake mula sa malayong distansya. Kaya pinuntahan ko siya gamit ng kanyang mismong kapangyarihan. Pero nung pinakita ko sa kanya to, bigla na lang siyang umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Gusto ko pa naman sana siyang makalaban ng one-on-one, dahil alam kong malakas ang nilalang na yan. At dyan nga, napagtanto na ni Princess Karen na ang taong tinutukoy ni Guren sa mga nakaraan na kailangan daw nilang pag-ingatan walang iba kundi ang nilalang na mismong kaharap niya ngayon. At dyan nga, sagot ni Princess Karen na kapatid ko ang tinutukoy mo. Guren ang kanyang pangalan. At dyan nga, biglang ngumiti si Don Prix at sabi niya na Guren pala ang pangalan niya. Sana magkita pa kaming dalawa para muling maglaban. Napakisabi naman sa kanya, prinsesa, na minsan magkita kaming dalawa para ipagpatuloy namin ang naputol naming laban sa nakaraan. Nasa totoo nga, prinsesa, gusto ko ring makalaban ng iyong ama. Gusto ko sanang malaman kung mananalo ba ako sa kanya. At si Princess Karen naman, nagugulat na lang sa mga binibitawang salita ni Don Prix. At sabi pa ni Don, pero hindi naman ako nagmamadali, dahil nag-iipon pa ako ng lakas para pag naglabang kaming dalawa, parehas kaming magsasaya. At dyan nga, habang nag-uusap si Don at Princess Karen, biglang humirit si Kido at sabi niya na bakit po kayo nasa labas ng kaharian, prinsesa? At sagot nga ni Princess Karen na hinahanap niya daw kasi ang kanyang kapatid, dahil matagal-tagal na daw itong nawawala sa kanilang kaharian. Kaya lumabas na daw siya sa kaharian para ito'y hanapin. At sagot naman ni Kido na ano daw ba ang itsura ng kapatid ni Princess Karen. At sagot nga ng prinsesa na kamukha niya daw ito dahil kambal daw silang dalawa. Kaya sabi ni Kido na ang ibig sabihin daw ba mabait din ang kapatid ni Princess Karen na nawawala. At si Princess Karen naman hindi sumagot dyan. At sabi lang niya na ang nakalap doon na impormasyon sa kaharian ang kanyang kapatid nga daw napalaban sa isang tao na tinatawag na assassin. Kaya si Rin at Kido napatingin kay Don Prix dahil salitang tao nga ang narinig nila. Kaya sabi ni Kido na hunter daw si Don Prix at hindi assassin. Hanggang umirit na nga dyan ang ating bida at sabi niya na nakita ko na ang taong yan. At hirit naman ng prinsesa na magkakilala ba kayo? At sagot naman ni Don
na nakita ko na siya, pero hindi kami magkakilalang dalawa. Nakita ko siya sa labas ng gate bago ako makapasok ng Dark Continent. Meron siyang pilak na buhok at kakaiba ang kanyang presensya. At bulungan ni Princess Karen na nagsasabi daw ulit ng totoo ang ating bida. At ganun din daw ang mga info sa kaharian sa taong tinatawag na assassin. At diyan nga, dahil nabasa ulit ni Princess Karen ang isip ni Don, susubukan niya sana ulit na basahin ang lahat ng nasa isipan ng ating bida. Pero sa muling pagkakataon, muling nagulat ang prinsesa dahil wala na naman siyang mabasa sa puso't isipan ng manlalakbay. At si Don Prix naman nakatingin lang sa kanya at sabi niya sa kanyang sarili na lahat nga daw gustong malaman ni Princess Karen. Pero sa ngayon daw hindi niya pwedeng malaman ang lahat dahil maaaring mabulilyaso ang kanilang mga plano. Pero ang matindi sa ating bida, mga idol, kaya niyang kontrahin ang kakayahan ng prinsesa, kung saan pinabasa niya ang iilan sa mga gustong malaman ng prinsesa. Pero kaya niya rin itago ang mga dapat itago. Katulad na lamang na si Supremo mata na nila sa karya ng kadiliman. At hindi porket na may kakayahan ng prinsesa na magbasa ng puso't isipan, mababasa niya na ang lahat-lahat patungkol kay Don Prix. Dahil ang ating bida sobrang galing at sobrang talino. At alam niya na agad ang mga pangontra sa mga kakayahan na ginagamit sa kanya. At diyan nga, sabi nilang ng prinsesa na daw ba ang ginagawa nila Kido sa lugar na ito. At sagot nga ni Kid na naghahanap daw sila ng lugar na pwedeng gawing base. At sagot naman ni Princess Karen na delikado nga daw sa lugar na ito dahil maliban daw sa mga halimaw nakapaligid din daw dito ang mga nakakalasong halaman, hanggang nagbigay ang prinsesa ng isang lokasyon na maaaring gawing baluarte ng ating mga bida. At sabi niya na sa timog silangan nga daw mayroong isang pulo at may matatabang lupa na malayo sa kabiasnan. Sa lugar daw na iyon hindi na alam ng kanilang mga kawal. Kaya diyan nagpasalamat ang ating mga bida sa prinsesa, hanggang sinabi na nga ni Kido kay Princess Karen na sumanib pwersa na nga lang daw ito sa kanila at magtulong daw sila ni Don Prix para sa kapayapaan ng Dark Continent. Pero ang prinsesa nga hindi sumagot dyan. At sabi na lang niya na aalis na nga daw siya dahil hahanapin niya pa ang kanyang kapatid. Pero bago pa nga siya makaalis, sabi ni Don sa kanya, "Naniniwala ako, prinsesa, natutulungan mo ang mga halimaw." Pero sagot nga lang ni Princess Karen na paano ka naman nakakasigurado na baka nakakalimutan mo na anak ako ng hari at pamilya ako ng kadiliman. Pero sagot nga lang ni Don, dahil naiiba ka sa kanila. Dahil meron kang mabuting puso. Ang prinsesa hindi na sumagot dyan at patuloy na lang siyang umalis para hanapin ang kanyang nawawalang kapatid na si Princess Zaren. At pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene sa walang pusong mamamaslang na si Zenzoldik. At diyan nga, ipinapatay ni Zen ang mga halimaw na kanilang nasasalubong. At sabi niya, namang walang kwentang nilalang.
At dagdag niya pa na bakit puro may hinang nilalang ang nasasalubong natin. Idaan mo ako sa malalakas na halimaw. At kaya pala puro may hina ang kanilang nasasalubong dahil sa kagagawan ng immortal na halimaw. At sinasadya niya na diyan sila dumaan para hindi sila mapalaban sa mga dekalibreng nilalang dahil ayaw naman talagang lumaban ng halimaw na yan. At ang gusto niya lang ay magsaya sa kanyang buhay. At sabi na nga lang ng assassin na diba sabi mo sa akin 5 ang banta sa mundong ito at isa pa lang ang nakakalaban ko sa kanila, yung baduy na nilalang na may bilog ang ulo na kung ganun meron pang 4 na hindi ko nakikita. Doon na lang tayo dumaan habang hinahanap natin ang isang tao para sumayasaya naman ako sa ating paglalakbay. At bulong nga ng halimaw, nabaliw ka talagang tao ka. Ba't naman ako dadaan doon? At dagdag niya pa na gusto ko lang magsaya sa buhay ko, pero dahil sa'yo ay nagiging terrible ang buhay ko. Once na makatakas ako sa'yo, hindi na ako magpapakita sa'yo kahit kailan. Bulong ng halimaw. At pagkatapos nga niyan ay balik na ang scene sa karya ng kadiliman. At diyan nga sabi ng hari na si Prinsipe Guren, wala pa rin ba siya? At sagot nga ng mga kawal na hindi pa rin daw bumabalik si Prince Guren simula nang umalis siya. Kaya sabi ng hari na saan daw kaya talaga pumunta ang anak niya na yon. Kailangan nga daw nila ang kakayahan na to para mahanap si Princess Zaren at para makita na rin ang lokasyon ng 2 tao. Kaya nanggigil dyan ang hari sa kanyang anak na si Guren dahil hindi daw ito maaasahan sa mga oras na kailangan siya. Hanggang dumating na nga dyan si Princess Karen sa kaharian at sabi sa kanya ng hari na nakita mo ba si Princess Zaren? At sagot nga ng prinsesa na hindi daw. At nagtanong din ang prinsesa sa kanyang ama na kung nandyan na nga daw ba si Prinsipe Guren at gusto niya itong makausap. Pero sagot nga ng hari na wala pa nga rin daw ito mapahanggang ngayon at hindi daw nila alam kung saan ito ahagilapin. Hanggang sinabi na lang ng hari na meron daw siyang ipapagawa kay Princess Karen at gusto nga daw niyang ipabasa sa kanyang anak ang isipan ni Supremo para malaman kung meron ba itong tinatago sa kanila. At sagot nga ni Princess Karen na nasaan daw ba si Supremo at babasahin niya na ang isip na to. At sagot nga ng hari na nakaalis na daw kasi ito. Kaya sabi na lang ng prinsesa na kung ganun daw, pupunta muna siya sa kanyang silid. At tawagin na lang daw siya pag nandyan na si Supremo. At nung aalis na nga si Princess Karen para pumunta sa kanyang silid, bigla na lang may nagsalita dyan. At sabi niyan na ang mga tao, hindi mo ba sila nakita? At dyan na nga nagtapos ang bidyong ito at antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!